Istasyon ng Bayan. Tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Istasyon ng Bayan. Tutulong sa mamamayan. Ang Istasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Istasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Istasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Ang Balita Online. Tulong Balita Online, tulungan tayo. 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 Tulong Balita Online, i-search nyo lang sa Facebook. Maganda ang balita, bawal dito fake news. Mapapanood mo ng live dito lang sa Facebook. I-click mo lang ang like para tuloy-tuloy ang good news. Shout out sa ating mga kababayan all around the world, pwede nyo subaybayan. Tulungan tayo, yan ang susi at kailangan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo'y magbigayan. Solid talaga ang Pilipino pagdating sa serbisyo ay aktibo. Di mo maitatanggi kahit na kanino. Pagtulong ang usapan, tayo'y agresibo. Positibo lahat ng Pilipino. Magsama-sama tayo sa iisa na plano. Gamitin ang talino, yan ang ating abono. Samahan mo kami, tulungan tayo. Kaya kung ako sa'yo, manood ka na kaibigan. Dito sa programang Tulong Balita Online, tulungan tayo, yan ang ating punchline. Maghahatid ng balita sa inyo through online. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulong Balita Online, 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 tulungan tayo. Window. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag
ma-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. At ng mga viewers po natin sa hapong ito, sa Tulong Online, kapatid Yes. na Vic. Amen. At kapatid, pangunahan yata natin sa prayer, kapatid na Vic. Okay. Panalangin tayo mga kapatid. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po muli Panginoong Diyos ay nagpapakumbaba sa iyong presensya, Yes, Lord Panginoon. Jesus. Lord, na humihingi Panginoon ng yung patnubay, Panginoon. Amen. Ang bagay, Ama, na nakikita mong di maganda sa aming puso-isipan, Lord. We ask thy forgiveness, Father. Yes, Lord. Alisin mo, Panginoon, mga bagay na di maganda sa aming puso. Bagkus, Panginoon, ang iyong pag-ibig, kagalakan, kasiyan, nawa, mga siyang manatili sa aming puso po namin, Panginoon. Siya nga po, Lord. Dalayan ko, Jesus. Panginoon, ang gawain nito, Panginoon, na naway maging pagpapala sa aming mga kapatid na nakikinig. Lord, sa oras na ito, pagpalain po sila. Lalo po, Panginoon, ang mga ngaral, Lord. Hallelujah na iyo po siya. Yes, Lord Jesus. Panginoon. Hallelujah na ikaw, O Diyos, ang siyang magbigay ng mensahe, Panginoon, para sa Amen. kapanahon namin po ito, Panginoon. Kaya didalayan ko, Panginoon, na ikaw ang siyang magbigay ng mensahe sa aming mga ngaral, Lord. Walang iba, si Pastor June na siya, Panginoong Diyos, ang siyang gagamitin mo sa oras na ito, Panginoon. Amen. Kaya po, Father Lord, na lahat ng aming gagawin ay aming binibigay sa iyo, Panginoong Diyos, ang iyong patnubay po sa amin. Kaya lahat ng ito, Ama, ay binabalik bilang papuri pasasalamat. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Amen. Praise the At Lord. tayo po muli ay naririto po sa programa po natin Amen. sa Tulong Online na si Kristo ay nandyan upang tulungan lagi tayo. Amen. At kapatid na Vic, ngayon po ay September 12, kung hindi ako nagkakamali, ano? Yes. Amen. At kung talagang hindi natin mapipigilan, kapatid na Vic, ang papalapit ng buwan ng Disyembre. Amen. Amen. At kapatid na Vic, ang isang guest speaker po natin ay ito po ay dating taga-Dagupan yan, si Pastor John Fermel. Mhm. Amen. Ang kanilang, kung hindi ako nagkakamali, i-correct na lang ni Pastor John mamaya. ang kanilang father ay si Fermel Senior. Mhm. Sila po ay taga-Tubeng. Amen. So si Pastor John Fermel, sila po ay taga-Dagupan. At iniligay lang si Pastor doon sa Lingayen. Amen. Nang maigit ng ilang taon na po si Pastor doon, mga 40 years na. Amen. Amen. Sa ministry doon sa Lingayen. At
sila po yung pinakagwapong ninong ko sa kasal. Aha. At pinakamagandang ninang, Sister Virgie. Amen. Amen. At Praise the Lord. Pastor John, Ninong, awit pa yung mga kapatiran po dyan, Pastor. So, ibinibigyan na lang po namin lahat ng pagkakataon kay Pastor John Fermel, ang pastor po sa Wordborn Church Amen. sa Pangapisan po. Amen. So, Pastor John, Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus at sa lahat ng mga tagapakinig sa programang ito. Gustong-gustong umawit ng mga singers. Kanya nga lamang ay hindi ko sila na-inform dahil busy sila ngayon. Kaya siguro sa susunod na pagkakataon po sa Marshall. Kasi wala ni Kinday part 2. Amen, start na lang. Praise. Praise God, Pastor. Mag-start na. Pastor, start na lang po tayo at binibigyan na lang po namin, Pastor, ang buong pagkakataon po sa inyo at ang mga viewers po natin ay nakahanda ng makinig, and then ganun din ang bawat staff ng radyo po ng Tulong Online, at nandyan po si Consilor na nanonood din, siya po ay makikinig, and then yung mga halos nasa tayo, Pastor, naka-cover tayo sa besides Mindanao, and then yung mga ibang kapatiran pa, kapatid na dito sa Canada, sila Sister PB. Sa Canada ba yun? Pasabi, Australia? Australia, and then sila Sister Merly Paras, TV nasa Arizona. nasa Arizona. Amen. So, Pastor, binibigyan na lang po namin ang buong pagkakataon. Magandang hapon muli sa lahat, mga kapatiran, mga viewers and listeners. Maraming salamat sa Diyos dahil hinipo niya ang puso ni Councilor Cesco Flores upang may taguyod ang ganitong bagay na kung saan maraming taong nangangailangan ng espiritual na kaalaman, gawa ng tayo ay nasa huling kapanahunan na sadyang nakakatakot. So maraming salamat kay Councilor Cesco Flores, maraming kay Pastor Marshall Ferrer, at kay Pastor Vic Puquinto. Pagpalain kayo ng Panginoon sa ministry na ito. Kayo ay tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos. Ito ay calling. Ang calling ay hindi matanggihan ng isang taong tinawag sapagkat may mahalagang ipinapagawa ang ating Panginoon. And harinawa pagpalain kayo ng Diyos sa bagay na aking may babahagi sa hapong ito. Sadyang sa ganitong pangangaral ay medyo may kahirapan din gawa ng hindi mo nakikita ang iyong pinapangaralan, hindi mo makamayan. But then I pray na ang Banal na Espiritu ang siyang kumilos upang magbigay ng full understanding sa bawat isa sa atin. Para po sa hindi pagtatagal, ay tinatanong ko nga ang mga kasamahan kung ano ang direksyon o dapat na maibahagi sa bawat nakikinig at nanonood. And ako ay nag-pray sa Panginoon and sabi ko, Lord, marami pa ring taong nangangailangan ng salita at kaligtasan. At sabi ko, marami na ring nakakarinig ng salitang pagtawag ng Panginoon. Marami na ring nangangaral na tayo ay tinubos ng ating Panginoon. Tayo tinubos ng dugo ng ating Panginoon, at sa pagkakataong ito ay gusto kong magdagdag ng kaalaman ng lahat upang lalo nilang
i-embrace o ma-appreciate ang kabutihan ng ating Panginoon. Tayo po'y magbabasa ng kasulatan dito sa Hebrews chapter 9 verse 11. Ang sabi ng ating Bible, Hebrews 9:11, but Christ, being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle that made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. So napakandang tignan, having eternal redemption for us, because he entered in once into the holy place. So verse 13, for if the blood of the bulls and goats and of the ash and heifer, sprinkling the unclean, sanctified to the purify of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. And for this cause he is the mediator of the New Testament, and that by means of death, for the redemption of the transgression that were under the first testament, they which are called may receive the promise of eternal inheritance. Niling ko tayo mukot manalangin. Dakilang Diyos, narito ang inyong salitang binuksan po namin. Nais po kitang itaas sa hapong ito, Panginoon. Nais ko pong maipunawa sa bawat nanonood at nakikinig ang kahalagaan ng iyong dugo, kung bakit mo kami tinubos ng iyong banal na dugo, Panginoon. I pray, Lord, na ilagay mo ako sa iyong likuran, use me as a channel blessing, O God, dahil Lord, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Kami ay mga instrumento lamang upang maiparating, maipaabot sa bawat tao, sa bawat anak mo, ang mensahe mo upang maipon mo kami at kami uwi na sa tunay na tirahan doon sa buhay. Ama, salamat sa oras na ito. Ito yung aking kailangan kay Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Napaka-simpleng tignan kung tutuusin. Gaya ng sinasabi ko kanina, halos lahat ng mga preachers nangangaral na tayo ay tinubos ni Kristo sa cross sa pamamagitan ng kanyang dugo. Na alam naman natin lahat na siya bilang word manifested in flesh. Alam natin lahat na sabi ng Philippians, nagpakababa ang Diyos. Kinuha niya ang papel na parang alipin upang tayo lang ay kanyang masundan. Alam ng lahat na ipinako sa cross at tayo upang tayo matubos sa cross ng Kalbaryo. Pero ang tanong, bakit kailangan pa ng dugo para tayo matubos? Why blood? Bilang Diyos naman siya, kaya naman ang sabihin na ikaw sa langit ka, ikaw sa impyerno ka. Pero hindi po ginawa ng Diyos, kundi siya ipinako sa cross pangtubos ng ating kasalanan. So, we were redeemed by His blood. The word redeem ay to bring back to its original owner. So tayo ay dating pag-aari ng Diyos na ilagay tayo sa lupang ito. Sabi nga ng isang mangaral, we bypass our theophany to be tried and tested. So nandito sa lupang ito, nasadlak sa kasalanan na kung tutusin pala, tayo ay pag-aari ng Diyos. And for 4,000 years, God made the way para tayo ay matubos at may balik sa dating kinalagyan, pabalik sa buhay na walang hanggan. So yun po mga kapatid, ang ating title, Redemption by Blood.
Why blood? So verse 11, si Christ dumating bilang high priest of good things to come. Not of this building, sabi niya. So si bilang high priest, ang trabaho ng high priest, siya mag-o-offer ng anumang bagay para sa Diyos. At ang kanyang katawan na napako sa cross, yung kanyang dugo, ang kanyang offering naman para sa kapatawaran ng ating kasalanan. So si Christ, siya ang offerer, siya rin ang offering. Okay? Siya ang Son of Man, the prophet. Siya ang high priest, the Son of God. Siya ang Son of David, King of Kings, pagdating ng millennial kingdom. And pagdating sa verse 15, para hindi tayo masyadong magpaligoy, sabi niya, so verse 14, I should say, how much more? Nasabi niya dito, kung paano ang dugo ng mga baka at mga kambing at ang ashes of the heifer, yung pulang baka, sabi niya, ay nagsasanctify ng kasalanan. 14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. So kung titingnan natin dito, sa ibang scripture, without shedding of blood, there's no remission of sin. So kung hindi pinako si Kristo sa krus, walang paghuhugas ng ating mga kasalanan. Now, bakit necessary ang shedding of blood? Bakit kailangan pa ang dugo ng Diyos para tayo matubos? Makikita natin sa bandang dulo kung gaano tayo kahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Although, kung babasahin yung Ephesians chapter 1, ito ay the mystery of His will. Part ng mystery of His will. Okay? Now, para maintindihan po natin, binanggit ko kasi ang mystery or counsel of His own will, nabanggit ko po yung word na yan, ay kinakailangang ugatin natin bakit kailangan ang dugo pang tubos ng kasalanan natin. Na alam natin lahat na ang kasalanan sa Garden of Eden ay original sin. Diba? Pero tingnan po natin mabuti para maugat natin at pag naunawaan natin kung bakit kailangan ng dugo, lalo nating mamahalin ang ating Panginoon at ating paglilingkuran. Alam din natin lahat, by creation of man, sa Genesis chapter 1, okay lang po ba, Pastor Marshall, hindi ko nababasahan scripture? Para maki-minimize tayo ng time. Okay. Sabi kasi sa Genesis chapter 1 verse 26, si Adam, kinreate ng Diyos, binigyan ng dominion, ibinigay ang lahat ng kanyang gagawin, pero hindi siya pwedeng mag-function sapagkat siya spirit being lamang. Okay? So kinakailangan bigyan siya ng katawan. Ang Diyos kumuha ng alabok sa hangin sa Genesis chapter 2 verse 7, ginawa niyang kaha at doon niya inilagay ang spirit being na si Adam. At ang sabi ng Bible, and man became a living soul. Okay, so yung spirit Adam ngayon ay nagkaroon ng physical flesh. Siya ngayon isang physical being at pwede siyang mag-function. At sa loob ng kahang yun, andoon ang nature ng male and female. Hindi po siya bakla, kundi nature attribute ng male and female. Before kunin si Eve sa kanyang tagiliran, ay ibinigay na ang lahat ng kapamahalaan kay Adam. Siya ang nagbibigay ng pangalan ng lahat
But then nakita ng Diyos na siya ay malungkot sapagkat habang umiikot si Adam ay nakikita niya ang mga pares-pares sa mga hayop, mga kulisap, gumagapang, lumalangoy, lumilipad, may pares. Siya lamang ang walang pares. So, nakita ng Diyos, ramdam ng Diyos ang kalumbayan niya na may pangangailangan siya. At siya nga ay pinatulog ng Diyos at pagkatapos ay binuksan ang kanyang kaliwang tagiliran, kinuha yung isang tadyang at ginawa niyang babae at dinala sa tabi ng lalaki. Ang sabi ni Adam, this is now bone of flesh of my flesh, she shall be called woman because she was taken out of man. So si Eve ngayon, hindi pa Eve ang kanyang pangalan, woman pa siya because a man with a woman. Kaya tinawag siyang woman. Okay? So ibinigay doon ng pwedeng kainin ng lahat ng bagay maliban sa punong kahoy ng pagkaalam ng masama at mabuti. Lahat ng bagay pwedeng kunin. Okay? Maliban sa pagkaalam, bunga ng pagkaalam ng masama at mabuti. Na kung tutusin, kung titingnan natin, may mga ilang characters doon sa Garden of Eden, nandoon ang Tree of Life, nandoon ang Tree of Knowledge of Good and Evil, nandoon si Adan, nandoon yung babae, nandoon yung serpent, at nandoon din yung mga iba-ibang klaseng punong kahoy. So napakaraming characters, pero nakafocus tayo sa ilang character lang para ating makita. Okay? Na para maugat natin ang simula ng kasalanan ay sa Genesis chapter 3, makikita natin dito, verse 1 to 5. The Bible says, and the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made, and he said unto the woman, yeah, as God said, ye shall not eat of every tree of the garden. So napansin natin dito, yung isang character, yung serpent, ay lumapit doon sa babae at siya ay nagsasalita. Siguro kung tatanungin natin ang mga listeners and viewers, ano ba ang itsura ng serpent sa kanilang imagination? Kadalasan po, pag nagtatanong ko, pag nagsishare ako ng ganito, sabi nila, gumagapang daw ang serpent. Ang serpent po ay isang reptile, ang ahas po ay reptiles. Sabi nila kasi, ang serpent daw ahas. Ang ahas ay reptile, ang serpent ay hindi reptile. Ang serpent dito ay nagsasalita, ang ahas po ay hindi makapagsalita kasi walang vocal cord ang ahas. Pero dito nagsasalita at hindi nabigla ang kanyang kausap na babae. At sumagot pa nga ang babae dito sa verse 2. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. So, itong sinabi ng Diyos na ito ay inimpart ni Adam sa kanyang asawa. Kaya alam ni Eva na bawal na yon. Pero ang first revelation ay from God to Adam and Adam to Eve. So yun po ang nangyari doon. So may knowledge ang babae, bawal yung punong kahoy na yan, nihipuin sapagat kami daw ay mamamatay. So verse 4, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Ang sabi ni Lord, you shall surely die. Ang sabi ng serpent, you shall not surely die. So dito po nagsimula ang perversion ng word. Sa Genesis pa lamang na-pervert na kaagad ang word of God na you shall surely die. Dinagdagan ng serpent ng word not ang salitang yun. Okay?
Sabi pa niya, so verse 5, for God does know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Tuloy ko na lang, number 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband, and with her, and he did eat. So, nakita natin dito, tatlong bagay in-introduce dito ng serpent sa babae. Okay? Tatlong bagay ang in-introduce dito sa babae. Ye shall not surely die. Pag nakain mo yan, ikaw ay magiging parang Diyos, sabi niya sa babae. Okay. So ang kanyang in-introduce dito, mga kapatid, it is good for food. Nakita ng babae, it is good for food, meaning lust of the flesh. Unintroduced na, and possession. Okay. Sabi niya, it was pleasant to the eyes. Ito ay lust of the eyes, passion. Number 3, to make one wise, pride and position. Okay, so tatlong bagay ang kanya in-introduce. So dito ngayon, alam natin lahat, kahit mga bata, alam din natin na kinain ni Eva ang prutas na yun. Si partok thereof, sabi niya, at pinakain din niya ang kanyang asawang lalaki. Okay? At pagkatapos nung dumating ang Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 13, discussing ko na lamang, sabi niya, ang Diyos ay dumating sa oras ng fellowship nila. Meron kasing time ng fellowship ng Diyos at ni Adam. Ito ay sa bandang hapon. Ang sabi ng Diyos sa kanya, where art thou, Adam? Ibig bang sabihin, hindi alam mo Diyos kung saan napunta si Adam? Diyos siya. Pero sabi niya, where art thou, Adam? Ang ibig sabihin po, Adan, ano na ang nangyari sa pinagbilin ko sa iyo? Kasi ang bilin niya, you shall not eat of it. Either shall you touch it, lest you die. So, sabi niya, Panginoon, nagtatago kami kasi, siyempre, naya kami sa iyo. Bakit? Sabi ng Diyos, nakakain ka ba ng pinagbawal kong kainin? Ang sabi niya, ito kasing babae ibinigay mo sa akin, binigyan ako at kumakain ako. O ikaw babae, anong ginawa mo? Ba't mo kinain? Ito kasing serpent na ito, binigay sa akin kaya kinain ko. O ikaw serpent, anong ginawa mo? Walang maituro ang serpent sapagat siya ang ginamit. Ito ngayon. Okay? Sabi ni Adam, the serpent beguiled me. Where art thou, Adam? What have you done? The serpent beguiled me. The word beguile means mislead by guile. Okay? Mislead by guile, to while away pleasantly or to deceive. The serpent, sa Tagalog, itong serpenting ito, dinumihan ako. Sa madaling salita. Okay. So, alam natin ngayon, nakakain sila ng pinagbabawal na prutas. At yun ang dahilan kung bakit ang kasalanan ay nakarating sa humanity. Okay. Now, ang sabi ng Diyos, you shall surely die. Hindi po lason yung prutas na yon. Hindi po nakakalason. Okay. Pero ang tanong, prutas nga ba? Di ba? So, you shall surely die. At ibig sabihin, pag kinain nila, papatayin sila ng Diyos. Pero hindi pinatay ng Diyos si Adan at si Eva sapagkat pag pinatay niya, tapos na ang lahat. Wala nang lahat. Yung kanyang plano ng pagpaparami ng tao sa mundo, yung kanyang plano na ang humanity ay makakasama siya sa eternity, hindi na matutuloy. So hindi niya sinaktan si Adan sapagkat si Adan ay nanggaling sa Diyos, nanggaling sa kanya.
Hindi niya po pwedeng patayin o saktan si Eva, sabat si Eva ay nanggaling kay Adan na nanggaling sa Diyos. So, dahil kay Adan, hindi niya ginalaw si Eva. Pag pinatay niya, mamamatay ulit siya at malungkot ulit si Adan, mga kapatid. So, patuloy na lamang po yun. Ulitin ko po yung tanong, prutas nga ba ang dahilan kung kaya nga tayo bumagsak sa kasalanan? Okay. Now, sa madaling salita po dito, sa Genesis 3:16, kung titignan po natin kasi, kung ilagay nating prutas lamang ito, ganun na ba karamot ang Diyos? Nung kumain sila ng prutas ay magagalit siya kaagad? Sabi niya. Okay. Dito, sila ay sinumpa ng Diyos. So verse 14 ng Genesis chapter 3, and the Lord God said unto the serpent, sinabi niya doon sa serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. So kanina siguro ang imagination ng ilang listeners, ang serpent ay ahas na gumagapang. Pero dito sa curse sa serpent, ay nagsimula siyang gumapang sa sumpain ng ating Panginoon. So kung siya dating gumagapang na, tatawan na ng Diyos, matagal na akong ganito. So magmula noon, ang serpent ay pinagapang na ng Diyos sa kanyang tiyan at ang kakainin niya ay mula sa alabok ng lupang ito. So verse 15, tignan po natin ang curse doon sa babae, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So dito mga kapatid, I will put enmity between thee, the serpent, and the woman, si Eva, and between thy seed, the seed of the serpent, and her seed, the seed of the woman. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Sabi niya, dudurugin niyang ulo mo ng kanyang paa at kagatin mo naman ang kanyang talampakan. Ang bagay na ito ng Genesis 3:15 ay nangyari at Calvary noong 33 AD, ipinako sa krus si Kristo, mga kapatid. Okay? Sabi nga ng isang anointed preacher, ng pangalan niya ay William Marion Branham, ang sabi niya, ang serpent, si Satan, sabi niya, doon sa Calvary ay nabalian na ng backbone at wala na siyang power ngayon. Yun po ang sabi ni Brother William Marion Branham. Okay, unto the woman sa verse 6 at verse 16, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. The question is, ano ang koneksyon ng kinain niya doon sa sumpa sa kanya? Bakit ang sinumpa ng Diyos sa kanya ang kanyang panganganak in sorrow and thy conception? Mahirapan siya. Anong klaseng putos ito na magbubuntis ang tao sa direktang usapan? Okay? I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. Yung sorrow niya ay yung menstrual period niya na every 28 days. Yung conception, yung pagbubuntis ng isang babae, in sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. So sa verse 16, dito rin nagsimula ang headship to the body ng lalaki. Dati-rati, pantay silang dalawa, ang lalaki at babae, pantay sila, pero nagkasala ang babae, sabi niya dito, and thy desire shall be to thy husband. Kung ano ang desire mo, i-consult mo sa iyong husband, kung okay sa kanya, okay na rin. Okay? And he shall rule over thee, siyang ulo mo, ikaw ang katawan. Magpapasahok ka sa iyong asawa, sabi ng Diyos sa babae. Okay. Si Adam naman, sabi niya, because thou hast hearkened not the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, curses the girl for thy sake, in sorrow thou shalt eat
all the days of thy life. Thorns and thistles shall it bring forth to thee, thou shalt eat the herbs of the field. So dito, hindi siya pinatay, hindi siya sinumpa. Excuse me. Yung lupa lamang ang isinumpa. Bakit? Samantalang si Eva naman ang isinumpa sa kanya, ang kanyang sinapupunan, kanyang panganganak. Bakit? Anong klaseng prutas ito? Diba? Na pumasok sa sinapupunan ni Eva. At siya magsisimulang magbuntis, maglihi, magbuntis. At pagkatapos dito kay Adan ay lupa lamang. Magmula ngayon, magbubungkal ka para ikaw ay mabuhay. So verse 18, mapapansin natin, thorns also and thistles. Doon nagsimulang tumubo yung mga matitinik na mga dawag na hadlang ito sa pagtatanim. Nagpapabagal ng pagtatanim. Okay? So, nawa, nakita ko natin yung portion na yon. So, nakita natin dito, ang lahat ng bagay na yan, itutuloy-tuloy pa po natin sa Genesis, si Adam tinawag siyang mother of all living. Okay? Si Adan hindi tinawag na father of all living. Bakit tinawag na mother of all living? Sapagkat isinilang sa kanya si Cain, na isang masamang tao. Isinilang si Abel, na pinatay ni Cain. At isinilang si Seth, na isang mabuting tao. So, magmula noon, alam din natin lahat, nung pinatay niya ang kanyang kapatid, siya lumayas, nagpunta sa bayan ng Nod at nagdala ng isang babae na maraming nagtatanong, saan siya kumuha ng babae? Sabi niya, hindi po nakasulat ang mga pakalang babae na anak ni Adan at Eva, pero siya kumuha sa kanyang kapatid at kanyang naging pamilya. Okay. Now, siguro nagtatanong kayo, doon sa tanong ko, prutas nga ba? O hindi prutas? Titingnan po natin dito, babalikan ko yung word. Dito sa Genesis 3, verse 20, may ilalabas na akong word. Yung tinawag na mother of all living. And Adam called his wife named Eve because she was the mother of all living. Okay? Now, ilalampas mo yun dito sa verse, alampasan ko yung word. Chapter 4, verse 1, and Adam knew Eve his wife, and she conceived. Okay? So mapansin natin dito yung word knew. At nakilala ni Adan si Eva. Tinawag na ngayong Eva. Kasi mother of all living. Adam knew Eve his wife, and she 25. And Adam knew his wife again. So, merong ibig sabihin itong word knew. So, chapter 4, verse 1, and Adam knew Eve, his wife. So, verse 25, and Adam knew his wife, and she bare a son. So, sa dalawang salitang knew, ay nanganganak ang kanyang asawa. Yung word knew or nakilala, nanganganak ang kanyang asawa. Okay. So, dito ngayon, lumalabas dito na yung serpent din na dahilan kung bakit isinumpa ang sinapupunan ni Eva dito ay nakilala niya si Eva. At sa direkta pong usapan, marami nang nakakaalam nito, pero for the sake sa mga first time manig ito, ay nakilala ng serpent si Eve. Ang tanong, sino ba itong serpent na ito? Ha? Ang serpent po ay isang nilalang one step lower than man
and one step higher than animal. Siya po ay naroon sa garden na kasama nila. Okay? And si Satan na nakakaalam ng plano ng Diyos ng pagpaparami, inunahan niya ang Diyos, kanyang pinoses ang serpent. So naging matalino ang serpent, ginamit niya ang katawan ng serpent sapagkat si Satan, si Lucifer, wala siyang physical body, kinakailangan lamang niyang i-possess isang tao para kanyang makontrol. Okay? So nung na-possess niya ang serpent, naging matalino, naging magaling, naging tuso, at doon nga naipasok ni Satan through the serpent ang nais niyang mangyari sa sanlibutan. Sapagkat in the beginning, doon pa lamang sa langit, gusto po niyang kunin ang pwesto ng Diyos. Meron po siyang I will, the 5 I wills of Satan sa taas, at nagkamali siya, itinapon sa lupa, kasama kanyang 1/3 angels, at sila ngayon ay gumagala dito. Back to serpent, ang serpent na possessed by Satan ay ginamit niya ang kanyang physical body, at yun nga, inintroduce niya ang tatlong bagay, lust of the eyes, lust of the flesh, the pride of life. Sabi niya, na-introduce niya, ginamit niya ang kanyang physical body, at habang si Adan ay umiikot sa sanlibutan sa lupa, pinapangalan niya ang lahat ng bagay, ay sumasalisin naman itong serpent na ito na possessed by Satan, hanggang sa madaling salita na ipasok niya ang kanyang binhi sa sinapupunan ng babae. Okay? At pag-uwi ngayon ni Adan, ay inintroduce din ng kanyang asawa. O asawa ko, mamamatay na ako. Pumasok ang binhi ng serpent sa akin, paano mamamatay na ako? Ayaw mamatay ni Adan ang kanyang asawa, sinipingan din niya, mga kapatid, naglagay din ng serpent sa kanyang sinapupunan. That's why hindi siya pwedeng galawin ng Diyos na mamatay itong si Eve na ito, sapagkat nandoon ang binhi ni Adan sa sinapupunan ni Eva. Nakuha natin. So doon sa araw na yun, dalawang binhi ang pumasok sa sinapupunan ni Eva, si Cain at si Abel, silang dalawa kambal. And that is why, tingnan po natin, masasabi ko sa inyo, Genesis chapter 5, si Cain hindi po anak ni Adan, sapat wala siya sa kanyang lineage or generation. Mapapansin natin, ang tanong, bakit masama si Cain? Sapagkat hindi po niya tatay si Adan. Ang kanyang nanay, si Eva, ang kanyang tatay, si Adan. Okay, move forward tayo ngayon, ha. Marami akong mababasa na sumusunod ng mga ibang books na ang the word new na nakilala ay tungkol sa pagsiping. So sa madaling salita ngayon, ang nangyari sa Garden of Eden ay pagsiping ng serpent doon sa babae. So yung dugo ngayon ay nakapasok sa sinapupunan ni Eva, and that is why, dahil sa dugo na yon, nakarating hanggang sa atin ang dugo na yon, nananalaytay sa atin. Now, move forward tayo ngayon. In the time of Noah, kasi naghiwalay ang lahi ni Cain at lahi ni Seth, nagkahiwalay sila, pero habang dumadami ang tao, mga kapatid, dumadami ang tao, nakita ng mga sons of God, ang mga daughters of man, sabi nila, when the sons of God saw the daughters of man that they were fair, they took them wives. Yung sons of God doon, hindi po mga angelic beings, sila ay mga lahi ni Adan. Amen. They are sons of God. Sabi ko, ang mga angels, wala silang physical body, wala silang kasarian or sex of God. So, kailangan nila ng physical body. So, noong nakita ng mga sons of God, mga daughters of God, they were fair, mga sexy sila, mga nakasuot ng mga fitted clothes, nakalabas ng mga bituka, nakalabas na ang mga braso nila, nakalabas na ang mga pusod nila, nakalabas ang hita nila, na-attract ngayon ng mga sons of God, nagsipag-asawa sila ngayon, at nagkaroon ng hybriding ulit, mga kapatid. Dumami ang tao sa mundo, nagalit ng Diyos, pinagawa niya si Noah ng arka, at pinatay silang lahat, maliban sa 8 lamang na tao. Okay. So nakita natin ngayon. Now,
Nalaman natin, sabi ko pala, ng kasama ng garden ay sex. Kaya nga hanggang sa ngayon, bawal ang sex sa wrong person. Hindi po isinumpa si Adan sapat siya ay right person. Isinumpa ang serpent sapat siya ay wrong person. Hanggang sa ngayon, right person ka dapat magkikipag-sex. Okay? Now, noong maghahandog si Cain at si Abel ng handog, si Cain ay naghanda ng mga magagandang prutas, mga gulay, mga halaman, pinaganda niya kanyang altar. Samantalang si Abel ay bleeding lamb, malansa. At hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain. At yung kay Abel, kanyang tinanggap, sinunog niya. At nagalit si Cain. Sabi niya, bakit hindi mo tinanggap ang handog ko? Sabi niya sa Diyos. Sabi ng Lord, if thou doest well, shall not be accepted. Kung tama bang handog ang gagawin mo, hindi ba kita tatanggapin? Hindi niya magagawang maghandog ng karnerong dugo-duguan sapagkat kung naghandog siya ng karnerong dugo-duguan, tinanggap niya sa kanyang sarili na siya ay seed of the serpent. Okay? Na hindi siya anak ni Adan, siya anak ng serpent na yun. Okay. Sa madaling salita, yun ang original sin na ating narinig nung tayo mga bata pa sa simbahan, sa Katoliko. Ang kasalanan daw ay original sin. Kasi yun ang unang-unang kasalanan. Okay. So, ngayon, kumalat ang kasalanan, kinakailangang matupad ang Genesis 3:15 na yung son of the woman, yung seed of the woman, aapakan niyang ulo ng seed of the serpent. Na yun ay nangyari noong 33 AD sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, sa Golgotha. Nangyari po yun. So yun ang hinihintay ng mga prophets in the Old Testament. Yun ang tanging kaligtasang alam nila at nangyari. Maraming salamat sa Panginoon. At magmula noon, mga kapatid, magmula kay Noah hanggang sa dulo ng Old Testament, sa bawat paghandog nila, kinakailangan may dugo. Ang mga high priest ay palagi naghahandog. Ay yung mga priest ay palagi naghahandog. Ang high priest ay yearly naghahandog sa most holy place ng dugo ng karnero o kaya ng mga baka. For the atonement of their sins. Okay? Now, sa hinaba-haba ng panahon, palagi na lamang dugo ang handog nila. Bakit dugo? Sapagkat dahil sa dugo, nahawa ang sanlibutan, ang sangkatawan sa kasalanan. Now, sa Biblia, nabasa natin lahat, okay? Nang sabi ng Biblia, si Kristo minsan lamang ipinako sa krus at wala nang kasunod pa. Yung pagkapako ni Kristo sa krus, tumigil ng paghandog ng karnero at mga baka. At hindi na pwedeng ulitin pa sapagkat doon sa krus ng Kalbaryo, pinatawad niya, hinugasan niya ang ating minanang kasalanang tinatawag nating original sin. Okay. Now, malapit na po matapos. Pastor Marcia, may ilan po. Sa Garden of Eden, pinili ni Lucifer ang sinapupunan ni Eva. Para maging successful siya at mangyari ang kanyang pangarap na siya ay sasambahin ng mga tao. Na kung tutusin ngayon, siya ay sinasamba na ng maraming mga tao. Sabi nga sa Book of Revelation, siya ay sasambahin ng mga taong ang kanilang pangalan ay wala sa aklat ng buhay. So,
Successful siya, sasambay siya, sinasamba siya mga kapatid. Pero kung paano pinili niya ang womb ni Eve, ang Diyos pinili niya ang womb ni Mary. At si Mary, wala siyang dugo kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, sabi nga ng maraming preachers, siya ay monogene of God. Inilagay niya sa pupunan na yun, ang womb ni Mary ay incubator lamang, walang minanang original sin sapat hindi pumasok doon ang dugo ni Mary. So, narumihan ang dugo sa time ni Eva, ang dugo ngayon ay nalinisan. So, nung pinatawad tayo ng sa ating original sin to sa cross ng Kalbaryo, ngayon ay hindi na nananalita yung bagay na yun kung patuloy tayong makikinig ng Word of God. Ang panlaban natin dito, kasi si Satan gusto niya i-quicken yung dugo. Nandito kayo sa dugo natin yung bagay na yun. Gisingin niya yung dugo na yon upang gumawa tayo ng kasalanan. But by His Word, pagbabad ka sa Word of God, yun lamang ang tanging panlaban ng bawat mananampalataya. Excuse me po. Okay. So, blood, ang kasalanan sa garden, blood ang pangtubos sa Calvary. Kaya ang tanong, sabi ko kanina, pwede namang sabihin ng Diyos na langit tayong lahat at yung may impyerno. Pero hindi na ginawa. Kinakailangan tutubusin niya tayo sabat tayo ay kanyang pag-aari. That is redemption by blood and why blood. Okay? So ang blood at Calvary, parang Clorox yan na naghugas ng ating kasalanan. Okay? Niredeem tayo by His blood, pinatawad tayo nang wala tayong kamalay-malay. Diba? Okay. Isinilang tayo sa mundong ito mga kapatid, wala tayong alam. Pero hindi natin alam pala, tayo pala ay mga anak ng Diyos. Now, alam natin ng reason kung bakit tayo tinubos sa krus ng Kalbaryo by blood, mga kapatid. Sabi nga ni Pedro, scripture lamang, scripture backup. Okay. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 21. Sabi niya, for as much as ye know that you were not redeemed by corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb, without blemish and spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Tingnan po ninyo ha. Who verily was foreordained before the foundation of the world. Ibig sabihin mga kapatid, sa isipan pa lamang ng ating Panginoon, nakita na niya, ayon sa Revelation chapter 1 verse 8, sabi niya, nakita na niya ang fall of Adam. Nakita niya, niredeem tayo mga kapatid. So, by foreordained, okay? Sabi, yung word foreordained, napakasarap mga kapatid na tingnan po yun. Okay? Foreordained before the foundation of the world, you were redeemed not by precious things on the earth, diamonds, gold, kundi by the blood of Jesus Christ. Sa Acts chapter 1, Acts chapter 20, verse 28, medyo pinapaspasan ko, Pastor Marshall, malapit na alas 3. Okay? Acts 20:28, niya, take heed therefore unto yourselves and to all the flock of the which the Holy Ghost has made you overseers. Ito ang trabaho natin. Overseers. For what? To feed the church of God, which He purchased with His own blood. May, binili tayong kanyang banal na dugo. Alagan daw natin ang mga tupa ng Diyos.
So now, hindi lang mga preachers nakakaalam dito, although may mga ilang preachers na hindi alam. One time may nakausap akong isang, yung mga, hindi ko po babanggitin, mga nagwi-witness. Sabi ko, pwede bang malaman ng paanong salvation sa inyo? Sabi niya, yes, accepting Christ as our Lord and Savior. Why? Sabi niya, kasi nagkasala ang ating mga magulang, Adan at Eva. Sabi niya, ano ba ang kailang kasalanan? Disobedience. Anong disobey nila? Gumawa sila ng kasalanan. Anong disobey nila sa utos ng Diyos? Hindi ko nabangit sa akin. Basta disobedience lang. Hindi nila alam na yung kasalanan sa Garden of Eden ay isang mabigat na kasalanan. Kaya mabigat din ang pantubos. Pero tignan po ninyo, hindi daw tayo tinubos ng kayamanan, ginto, upilak o diamond sa ibabaw ng lupa, but by the blood of the Lord Jesus Christ. Now, kung nakita natin kung gaano tayo kahalaga, sabi ni Brother William Branham, sabi niya, sa isang taong, you are worth more than 10,000 words. Kung ang isang kaluluwa ay worth more than 10,000 words, isang mundo lang, sobrang yaman na itong mundo, lahat ng ginto, pilak, diamond, hidden treasures, hidden wealth, sobrang yaman. Tapos, more than 10,000 words ka pa, ibig sabihin, ganon kakahalaga sa paningin ng Diyos. Ang dami-dami natin. So, ganon po kataas ang dugo ng Diyos. Tumulo sa krus ng Kalbaryo para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Now, yan ang dahilan kung bakit tayo tinubos. Ikaw ay pag-aari ng Diyos to begin with. Ikaw ay tagalangit to begin with. Nakita mo na kung gaano kakamahal ng Diyos. Kinakailangan mo ma-appreciate ang Diyos. Wala siyang hinahanap na kapalit. Paglingkuran natin siyang patuloy. Ganyan tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Iniwan niya ang mga anghel sa langit para lamang tayo kanyang hanapin. Di ba, mga kapatid? So, you are worth more than 10,000 words. Yung iba naman, binabaliwan na lang ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganon tayo kahalaga sa kanyang paningin. Kung isa sa atin ay wala sa langit, kulang ang langit, malungkot ang Diyos sa atin. Inaasahan ko na nakatulong ako, nakadagdag ako ng kaalaman ng maraming viewers and hearers. Marinaway pinagpala kayo ng Panginoon sa hapong ito. Ano man ang aking naging pagkulang, ang Diyos nawang siya magpuno ng buong kapahayagan sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyo uli lahat. God bless you all. God bless you, Pastor Marshall. Ibinabalik ko sa inyo ang lahat ng pagkakataon. At napakagandang mensahe, Pastor. Kaya pala, ang sabi ng Ephesians 1:7, Pastor, nasa kanya ay mayroon tayo ng ating katubusan sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Amen. So kapatid na Vic, magandang mensahe yung pinabatid sa atin ng ating mahal na pastor sa Lingayen, Pastor John Fermel, na bakit kaya dugo, ano? Kasi iniisip ko rin, kapatid na Vic, nung nagtuturo si pastor, bakit kaya kung prutas yung kinain, dapat prutas na rin yung salvation. Bakit dugo? Why blood? Yes. Kapatid na Vic. Ano? So, ibig sabihin, dugo ang nadumihan, kaya ang pinagtubos, sabi nga ng ating pastor, nadugo rin ng Panginoon. Amen, ang kanyang pinagtubos. Amen. So, ang kinakailangan pala, kapatid na Vic, may connection doon sa sinabi ni Pastor John, amen, na kinakailangan na ang tao ay mabautismuhan. Amen? Amen. Hallelujah. So, ibig sabihin, praise God,
ang sabi doon sa John 3:35, ang sabi doon, you cannot see the kingdom of God. Ano? Kaya yun yung ipiniliwanag niya, kapatid na Vic, ng ating Panginoon kay Nicodemo, na kailangan para makapasok ka sa kaharian ng Diyos, ikaw ay makita mo ang kaharian ng Diyos, ikaw ay mabautismon sa pangalan ng ating Panginoon, kapatid na Vic. Amen. So mahalaga, ano? Amen. Kapatid na Vic, ang dugo ng ating Panginoon. At ang kanyang salita, this is the bleeding word, ang salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, napagagandang mensahe, Pastor. Kaya pala ang sabi ng Romans 3:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo ng Diyos, kapatid na Vic, ay buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. So kami po ay nag-iimbita sa hapong ito na nalaman natin ang original sin ay hindi pagkain po ng prutas. Amen. Mga viewers po namin. So malinaw po yung sinabi ng ating speaker, Pastor John Fermel, na ang original sin ay sa dugo. Pero, amen, once na tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo, amen, magkakaroon ng kapatawaran yung kasalanan natin. Amen. Yung original sin na namanan natin sa dugo, amen, ay unti-unting mawawala pagkat ang kanyang salita, kapatid na Bikay, Ephesians 5:26 ay hugasan. Amen. Amen. So anong masasabi mo rito, kapatid na Bik? Yung sabi ni Pastor na, amen, hindi sila kumain ng prutas, ano? Mhm. Praise God, kasi kung prutas talaga, amen, bakit ang pinarusahan ay yung womb? Mhm. Amen? Sana yung bibig, kapatid na Bik. Right. Kasi mga kapatid, kasi ganito, Brother Marshall, kasi ang blood, kung ating titignan sa Calvary, wala na yung blood. Yes. Pero sabi nga ng ating mga ngaral na yung blood, that is life. Amen. Praise God. Although wala na yung blood, pero yung chemistry ng blood, nandun yung spirit. Mm-mm. Praise God. Kaya ibig sabihin mga kapatid, yung blood ng ating Panginoon in the form of the Holy Spirit, na siya ngayon mga kapatid ang patuloy na siyang naglilinis po sa atin. Kaya nga sabi ng ating buting pastor, na kahit na anumang dumi ng ating mga kasalanan, Yes. kung yung dugo ni Kristo mga kapatid ang siyang pumahid sa atin mga kapatid, tayo po'y lilinisin. Parang Clorox, kapatid na Marshall. Mm-hmm. Na ang isang damit kung nagkaroon ng mantsa, kailangan ng Clorox para maalis yung dumi. Gayun din po mga kapatid sa sinabi ng ating mga ngaral na kahit nagaano po karumi yung ating mga nakasalanan, kung tayo po'y manimbalik sa ating Panginoon, yung blood ni Kristo, praise God, ay siya ang maglilinis po sa atin. Amen. So lahat nating pagkukulang, pagkakasala, kapatid na Bika, itatapon niyo sa sea of forgetfulness. Yes. Amen. Once na yung blood of God, yung Clorox ng Amen. Panginoon, ay mai-apply po sa buhay natin. Yes. Ang mga tao kasi, Brother Marshall, sa ngayon mga kapatid, hindi nila tinitignan yung ginawa ng Diyos sa Calvary. Dahil marami mga tao mga kapatid na binabaliwala nila, pero kung ating titignan mga kapatid yung ginawa ng ating Panginoon, ang ibinigay niya mismo yung buhay niya. Amen. Hindi yung kung titignan mo, Brother Marshall, kung ang nagkasala mga kapatid, ang Diyos siya, ibibigay niya yung mga bagay na kinakailangang maibalik yung tamang proseso ng kaligtasan. Praise God, ang ginawa niya mismo, siya mismo. Yes. Na siyang pumunta doon sa Calvary. Amen. Praise God. At kapatid na Vic, yung pinangtubos niya sa atin, sabi ng ating pastor, Mhm. na hindi pilak at ginto, kundi yung kanyang own blood. Amen. Yung kanyang precious blood. Amen. Kaya't pala, kapatid na Vic, ang sinabi ng Biblia, datapwat ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Yes. Amen. Amen. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil
sa atin. Amen. Praise God. Amen. Yan po mga kapatid, kaya bigyan po natin ng pansin yung ginawa ng ating Panginoon, yung sinabi ng ating buting pastor na ang ating buhay ay singhalaga Amen. ng 10 beses na mundong ito. Amen. 10,000 word. 10,000 Sa words. isang kaluluwa, kapatid na Praise God. Kaya kung titingnan mo mga kapatid, hallelujah, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, bumaba para lamang tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan. So kapatid na Vic, tayo ay nananawagan kung ang Panginoon ay nangungusap po sa atin, nangusap sa hapong ito. Yes. Ay wag na nating pagmitagisin yung puso natin. Ang sabi doon, si 2 Corinthians 6:2, nung araw na tayo po ay nasa kagipitan, amen, sinakluluhan tayo ng ating Panginoon. Amen. At ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaligtasan. Praise Amen. the Lord. Ano bang way para matanggap natin yung kanyang precious blood? Katulad ng sabi ng mga ngaral po natin, Pastor John Pirmel. So tanggapin natin buo ang kanyang salita. Yes. Tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Amen. At papasukin natin si Kristo sa puso natin. Amen. Kinakailangan tayo magsisi sa lahat ng mga pagkukulang natin. At kinakailangan tayo ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kapatid na Vic. Mga tao kasi, kapatid na Marshall, although sabi nga, mayroon silang nakagisnan na relihiyon, pero sinasabi po namin sa inyo mga kapatid, ang relihiyon maganda pong guidance para sa spiritual. Pero kung ating titingnan mga kapatid, ang namatay sa ating mga kasalanan, hindi po ang relihiyon, Yes, tama, kundi kapatid ang na Vic. namatay po sa atin mga kapatid, walang ibang ating Panginoon. Ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Siya ang dapat nating tanggapin, hindi yung ating relihiyon mga kapatid. Katulad ng sinabi ng ating pastor, kapatid na Vic, nung nagkasala si Adan at si Eva, kumuha sila ng dahon. Yung covering nila. Oo, covering nila para Covering. sa kasalanan nila. Yun pala, hindi sapat yun, kaya pumatay ang Panginoon ng isang Bleeding lamp. bleeding lamp into. Yes. Amen. At yung bleeding lamp na yun, nagsisimbolo mga kapatid na ang ating Panginoon. Praise God, Amen. na siya yung sabi ng Biblia, siya po'y namatay before the foundation of the world. Kaya yun ang kagandahan din kapatid na Marshall na hindi ka pala nagkasala, praise God, pinatawad ka na ng Panginoon. Amen. Yun ang Amen. kagandahan kasi Praise God. namatay na yung tupa before the foundation of the world. Ang ibig sabihin, hinihintay ka lang ng Panginoon na tanggapin siya. Amen. Praise God. Naghihintay lang ng Panginoon na kung paano mo siya i-appreciate o tanggapin ang kanyang inaalok niya sa iyo na regalo para sa iyo. Amen. Dahil ang regalong ito, mga kapatid, ay ito po'y libre. Amen. At mabigat yung sinabi ni Pastor John Pirmel, and that blood was the blood of God. Amen. Amen. Praise God. Praise God. So tayo po ay nananawagan, kapatid na Vic. Amen. Sa mga kapatid po namin na nangangailangan o gusto nyong mas lalong lumago pa sa ating Panginoon, praise God. Kung gusto nyo magkaroon tayo ng mga Bible study, home Bible study, mayroon po kaming mga kasama po dyan na mga pastor para mai-guide po kayo. Makita nyo mga kapatid ang maraming mga misteryo sa Biblia Amen. na bubuksan mga kapatid para makita nyo ang katotohanan mga kapatid. Dahil sabi nga, ang katotohanan ang siyang magpapalaya po Amen. sa atin mga Praise kapatid. God. Tama. Praise God. Kaya yung mga kapatid na nangangailangan ng mga guidance sa spiritual, speaking mga kapatid, dyan po sa Lingayen, nandyan po si Pastor John Pirmel. Pastor John Pirmel, ang church Praise po God. nila ay sa Pangapisan, at ang name ng church po nila ay Wordborn Church kay Pastor John Amen. Pirmel. Praise God. At saka Amen. sa iba't iba pang lugar, mayroon pa tayong mga kakilalang pastor dyan. Dyan Amen. sa Mangaldan, mayroon din tayong kakilala Pastor J. dyan. Malikdem, Pastor J. Malikdam. Sa dito sa Bayangbang, Pastor Pastor Raymond. Raymond Honyo. And then sa marami pa mga kapatid. Amen. Basta huwag kayong Amen. mahiya o iatubilin sa amin na kayo po mga kapatid ay naghihintay lamang po kami ng text o tawag nyo. Amen. Praise God. Dahil, So, kapatid na Vic, yung part 2 ni Pastor John Pirmel, aha, amen, aawit na sila.
Praise the Lord. Pastor, sa next yon, mga sa next isabihin na lang namin sa inyo yung muling pagtuturo ninyo. May schedule tayo doon sa directory natin. Amen. Okay, ikwan natin yung mga nanood sa atin. Amen. No? Una, ginigreet po namin, praise God, si Pastor Eddie Sumintak. Amen. No? Sa linggayin din yan. Sa linggayin yan, mga kapatid, si Brother Elmer Macabeo. Amen. And then si Sister Si Phoebe Macabeo. Macabeo. Doon po sila sa Arizona, mga kapatid. Ano? Susan Larduerta. Okay. And then si Pastor Willie Carino. Amen. At siya yung Sister- preacher natin bukas, Oo, Pastor siya Willie. bukas. Si Sister Joanne Ponyo, Amen. ang Sister asawa Joan. ni Pastor Raymond. Ano? And then si Sister Romy Castro. Rom Castro. Castro. And then ang mahal na asawa ng ating buting pastor, si Sister Virginia Fernandez Permil, mga kapatid. Magandang hapon po, Ninang Bergie. And then, lalo na po, mga kapatid, ni-welcome po namin at ginigit namin si Sister Sini Buscaino Baltasar. Amen. Ang asawa ng mabuti nating pastor, Pastor Fidel at ina ni Pastor Ian Mhm. Baltasar yung nangaral sa atin, kapatid na Vic, last Amen. 2 weeks ago. Yes, Sister Mercy Rekelman, happy listening. And then si Katrina Estayo Pioquinto. Amen. And then si Pastor Henry. Pastor Henry Saka, Pagansa. Amen. Pastor Henry Pagansa. Kaya at Pastor Henry yung schedule ninyo sa November. Amen. At i-contact na lang namin po kayo. Kaya And then Pastor Henry malaking pasensya po, Pastor Henry. Amen. Nagkaroon tayo ng technical problem po. Yes. Praise God. At saka, kapatid na Vic, magkakaroon tayo ng greetings sa mga nag-birthday, ano? Oo, si Belated. Pan pala. Oh, Si John Darrell Macabeo. Macabeo, anak ni Sister Phoebe. si Brother Elmer, ano? Anak niya. At saka yung anak ni Brother Edward Barroso, si Gabriel at saka si EJ. Mhm. Belated birthday. happy birthday sa inyong dalawa. Yes. And then yung mga mag-birthday pa sa September. Yes. Pastor, Saka si Brother Lionel Gorimbao, naka-live siya ngayon. Nakala, Brother Nakikinig din. Angelo Angelo. Lionel Gorimbao, kumusta dyan? Amen. Amen? And then yung mga kapatid po natin na patuloy na sila po ay nakikinig sa ating programa. Si Sister Jenny. Ano? Yan, yung isang pamangkin ko. And then yung ate ko, si Sister Adet. Amen. Pinto. Praise God. Happy listening po. At binabati din natin ang mga kapatiran din sa ibang lugar. Amen. Sa abroad sila Sister Arlene Villablanca, Amen. Kuya Johnny Lenes, and then si Nanay Conchita. Magpalakas po kayo, Nanay. Amen. At gayon din, maraming salamat po, Pastor John. At Salamat po, Pastor John. praise God, maganda po yung binitawan sa atin, yung itinuro sa atin ni Pastor John Fermel. Amen. So mabuhay po, Pastor, at pagpalainawa kayo ng ating Panginoon na lagi po kayong gamitin doon po sa mananampalataya sa Pangapisan Church Amen. sa Lingayen po. Amen. At kapatid na Vic, mayroon pang mga katanungan? Okay, Wala, no? kaya i-encourage natin yung ating mga viewer po natin. Kung mayroon po kayong mga katanungan, mga kapatid, just text us. I-text nyo po, mga kapatid, para ma-pan natin, mga kapatid, yung mga problema nyo. Kung mayroong mga problema, ang ating programa, mga kapatid, nandyan si Kristo para tayo tulungan. Praise God. Kaya wag nyong kalimutan, mga kapatid, anuman ang dumating, anumang sitwasyon po natin na ating dinadaanan sa ating buhay, asahan po natin ng ating Panginoon, nandyan po siya palagi para tayo tulungan, mga kapatid. Amen. Praise God. So, Ianos natin yung ating preacher bukas. ang next preacher po bukas ay magla-live live po siya bukas sa studio po natin dito po Amen. sa Sintrom. Yes. Amen, sa May Galdencio Coffee Shop. Aha. At siya po ay first cousin ni Ruben Padilla. Grabe, So dapat maging attentive tayo bukas, ano? Gwapo ito, ha? Amen. Gwapo ito. Live ito, live. At una, maplipit siya sa church po, sa Bacayo Church. Gusto niyang mag-live talaga, ano? Yung live, ang pag-pitch niya sa studio po natin, dito po sa Kalasyaw. Amen. At sigurado bukas,
maraming makikinig. Amen. Amen. Maraming nakinig ngayon at ganun din bukas. Amen. So, Praise the Lord. Amen. Nakinig na si Pastor Willie, ano? Pinakinggan si Pastor John Permel para, amen, alam na niyang gagawin niya bukas. Amen. Amen. So, at papaling na kayo ng ating Panginoon, mga viewers po namin, at sa lahat, mga kasama natin, ano? Mhm. Amen. Ay, nakakapi na. Pastor Willie, bukas, saan eh? Maganda ka na, Pastor Willie. Ni-announce na namin. Tayo handa rin namin yung kapi. Pastor Willie, bukas sa church. Amen. Pastor John, preacher namin siya bukas. So, tayo na yung mamaalam. Oo. Amen. At tayo muna yung mag-pray, ano? Kapatid Pwede natin. na, Pastor Masyang. Okay, lalo na, tayo po'y magkaisa sa panalangin. Praise God, lalo na po mga kapatid, sa mga kapatid po natin na nangangailangan ng kaligtasan po. Praise God, makisabay po kayo o itaas natin ang ating kamay bilang pagsurindo sa ating Panginoon para tayo po mga kapatid ay makapagbigay ng isang confession sa ating Panginoon. Praise God. Tayo po'y manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa iyo Panginoon ang kapurihan, sa iyo Panginoon ang lahat ng mga Yes. bagay na aming ginagawa sa aming buhay Panginoon. Lord, ibinibigay namin sa iyo Ama ang mataas na papuri sa iyo Panginoon. Lalo po Panginoon sa aming narinig na yung mga mensahe sa araw na ito Panginoon. Praise God, redemption by your blood. Lord, alam po namin, Panginoon, na nakita mo na, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na mangyayari. Lord, ang iyong mga plano, Panginoon, ayaw mo, Panginoon, na ang iyong plano ay masira, Panginoon. Kung kaya't mismo ikaw, Lord, hallelujah, siyang bumaba, Panginoon. O God, para kami, Panginoong Diyos, O God, ay tubusin sa aming mga kasalanan po namin. Lord, nakita namin, Ama, ang iyong dakilang pag-ibig mo, nakagaya ng sinabi, Lord, ng iyong mga salita. Praise God na ikaw, Panginoon, Lord, ang sinisinta mong mga bride, Lord, hallelujah, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe on Him shall not perish, but have eternal life. Gusto mo, Panginoon, na lahat ng mga tao, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. But din, Ama, Lord, hallelujah, ikaw pa rin, Panginoong Diyos, O God. Hallelujah, na binigyan mo sila, Panginoon, ng kanilang choice, Panginoon. Yes. Kung sila po, Ama, ay may bigay nila, Ama, ang kanilang buhay sa iyo, o surrender nila ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon, sila po, Ama, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. It is their choice, Panginoon, O God, kung saan po sila maglilingkod. But then I pray, Father God, lalong po, Panginoon, sa mga nakinig, Lord, ng aming mga kapatid po namin, Lord, sa oras na ito, Lord, ng mensahe, Lord, hallelujah, redemption by the blood. Yes, Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon o Diyos, hallelujah, ng iyong blood mo, Panginoon o God, ay mayroon pong buhay, Panginoon. At walang iba, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu na siyang patuloy, Ama, na siyang nagpapatnubay, nangunguno sa amin, Panginoon, at patuloy, Ama, naglilinis sa amin, Panginoon o God, sa lahat ng bagay na marumi sa lamang ito, Panginoong Diyos o God. Kaya aking didelain, Lord, ang aking mga kapatid, Panginoong Diyos o God, na gusto kanilang makilala ng lubusan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, kumilos ka, Amen. Panginoong Diyos o God. Hallelujah. Kayo po, Ama, Lord, ang siyang manahan sa kanilang puso. Gumawa ka ng paraan, Panginoon, dahil alam ko, Panginoon, ikaw, Ama, ang siyang makapangyarihan sa lahat. Kilala mo, Lord, ang bawat puso, ang bawat kaisipan Yes. po namin, Panginoong Diyos o God. Kaya sa oras na ito, Lord, kung mayroong mga kapatid po namin, Lord, na nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon, kailangan kanila, Panginoong Diyos, Yes, O God, na kagaya ng ipinangaral ng aming puting pastor, Panginoon, Yes, O God, redemption by your blood, na kung ano man, Ama, Lord, ang aming mga nagawang kasalanan, Panginoong Diyos, O God, na kung anumang karumihan, Panginoong Diyos, O God, kung kami, Ama, ay tatanggap sa iyo, Panginoon, manunumbalik kami sa iyo, Panginoon, Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay kami yung lilinisin, Panginoong Diyos, O God. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, I pray, Father, Lord, sa mga kapatid po namin, Panginoon, na Yes. nangailangan ng kaligtasan, Panginoon,
Iligtas mo po sila, Yes, Lord Panginoong God. Diyos, O God. Narinig nila ang iyong salita, Panginoon, O God. Hallelujah, nasikan sila ng iyong binhi na kinakailangan ng binhing ito, Panginoon. Lord, na ito'y sumibol na kinakailangan, Yes, Panginoon. Lord Jesus. Lord, na lumago, Panginoong Diyos, O God, hanggat magbunga ng marami, Panginoong Diyos, O God. Kasalamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord, na aming napakinggan sa oras na ito. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na mayroon pong makaramdaman, Lord. Yes, Lord Jesus. Alam mo, Panginoon, at batid mo Patuloy kung sila. saan po sila ngayon, Panginoon. Kaya sa aming panalangin po namin, Lord, hallelujah, na iyo po silang hipuin sa Yes. oras na ito. Pagalingin, Panginoon, anumang Hallelujah. klaseng sakit, Yes, Lord, Lord na Jesus. kanilang Salamat po, Lord. dinadama sa oras na ito, Panginoong Diyos, O God. Ikaw, Ama, ang Jehovah Rapha po namin, our Amen. healer, Lord. Kaya free Father, Lord, sa aming mga kapatid po namin na nakikinig sa oras na ito, iyo po silang pagalingin, Panginoon, O God. Yes. Huwag mo po silang pabayaan, Lord. Ipakita Lord mo sa Jesus. kanila, Ama, na ikaw ang Diyos Hallelujah. na manggagamot ngayon, noon, at magpakailanman, Panginoong Diyos, O God. You are the Praise God. same yesterday, today, and forever, Lord. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa kagalingan. Gayun din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na mayroong mga problema, Lord, mga magulo sa pamilya, Panginoong Diyos. Lord, Yes. bigyan mo po sila ng kapayapaan, Panginoon. Hallelujah. Bigyan Yes, mo po sila ng Yes, Lord. solusyon sa kanilang Sige, mga Lord. problema nila, Panginoon. Dahil ikaw, Ama, ang resources ng lahat ng bagay, Ama, ng aming mga pangailangan po namin, Panginoon. Praise God, Jesus. Oh, hallelujah. Gayon din po, Panginoon, aming pong dedalain, Panginoon, Lord, ang aming tagapagsalita ngayon, Yes. Ama, Lord, Siya nga po, si Lord. Pastor June Pirmil, Lord. Hallelujah, na aming pong dedalain na patuloy po kayo, Ama, na siyang gamitin pa sila lalo, Panginoon, at pagpalain, Panginoon, O God, sa kanilang ministry. Palawakin pa, Panginoon, ang kanilang Amen. gawain, Panginoon, O God. Siya nga po, Hallelujah. Lord. Na lahat ng kanilang sinasakupan, Panginoon, Lord, ng iyong mga pinagkatiwala ng mga tupa, Panginoon, Lord, pagpalain mo po Yes, sila, O Lord Diyos. Sampu ng kanilang pamilya, ang kanilang Amen. mahal na asawa, ang kanilang mga Yes, anak, Lord. ingatan mo po sila, Ama. Guide them, Lord God. Oh God, gayon din po, Panginoon, amin po idadalain, Panginoon, Lord, ang programang ito, Panginoong Diyos, O Siya nga God, po, Lord na God. patuloy po kayo, Ama, na siyang gamitin, lalo Amen. po, Ama, ang Hallelujah. programang ito, para ma-reach out po, Panginoon, Lord, ang mga nangailangan ng kaligtasan, nangangailangan, Panginoon, ng iyong mga salita, nangangailangan, Siya Panginoon, nga ng po, Lord God. comfort ng iyong mga salita, na Amen. ikaw, O Diyos, ang siyang gumamit palalo, Ama, sa aming Amen. programang ito, Jesus. Panginoong Diyos, O God. Subit, Na Lord God. lalo po, Ama, na gamitin, Panginoon, Siya nga Lord, po. ang may-ari ng programang Yes, ito, Lord. Lord, si Councilor Cisco Cisco Flores, Flores, Panginoon, Lord God. na amin pong patuloy na siyang idedelain, Panginoong Diyos, O God, na ikaw, Ama, ang siyang kumilos sa kanilang buhay, Yes, Lord Panginoon. Jesus. Manguna ka, Panginoong Diyos, O God, at ipakita mo sa Kanya, Panginoon, ang iyong provision, Panginoon, O God, na kung saan, Panginoon, kung siya po, Ama, ay gumagawa sa iyong salita, siya po'y gumagawa sa iyong kawan, Panginoon, ay mas lalong po siyang pagpapalain, Yes, Panginoon. Lord God. Dahil alam ko, Panginoon, kung kami, Ama, ay gumawa, Lord, sa iyong kaharian, Panginoon, lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay may Yes, Lord. kaagibat, Panginoong Diyos, Lord, na pagpapala, Panginoon. Siya nga po, Lord Kaya Jesus. pagpalain mo, Panginoon, si Councilor Cisco Flores, Panginoon, O God, na ikaw po, Ama, ang siyang Siya nga po, patuloy Lord na God. siyang gumamit Amen. sa Kanya, lalo na Praise po, God. Panginoon, sa Kanyang kinasasakupan bilang isang counselor sa Dagupan, Panginoon. Amen. Bigyan mo po siya lalo, Ama, ng wisdom and knowledge, Panginoon, na ikaw po, Ama, ang siyang maglagay sa kanyang puso, ng kanyang Praise God. pusong na yun, Ama, gusto niyang tumulong sa mga tao, Ama. Amen. At ang Jesus. pagtulong na yan, Panginoon, I believe, Lord, na ikaw ay nagagalak, Panginoon, O God. At siya po, Panginoong Diyos, ay yung pagpapalain po, Panginoon, sa kanyang mga programa, Panginoong Diyos, Yes, O Lord God. Jesus. Ayun din ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Ingatan mo po sila, Siya nga po, Panginoon. Lord God. Maging ang mga staff, Yes. Lord, hallelujah, sa programang ito, patnubahin mo po sila. Si Brother Dutz, Panginoon, O Yes. God, pagpalain mo po siya, Siya nga po, ingatan Lord God. siya, Panginoon, huwag mo po siyang pabayaan. Siya nga po, Lord Maging Jesus. ang aming mga nasasakupang iglesia, Panginoon, ni Pastor Marshall, Yes, Lord. ang iyong malit na lingkod, Panginoon, pagpalain mo, Lord, Siya nga ang po, Lord Jesus. bawat isa sa amin. Ganoon din po, Ama, ang patuloy, Ama, Lord, na nakikinig sa aming mga Yes, Lord. viewers po namin, sa aming tagapakinig po namin, Lord, na iyo po silang pagpalain, Panginoon. Hallelujah. Saan man sila naroon, Panginoon, Lord. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang siyang nakakalam kung saan sila. But then we pray, Father, Lord, na iyong blessing, ang iyong Yes. pag-iingat, Lord,
ang kapayapaan, kagalakan, nawa mang siyang manatili sa kanilang puso po nila, Panginoon. O salamat po Diyos Yes, sa iyong Lord kabutihan. Jesus. Salamat po Ama sa iyong biyaya. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming binabalik bilang papuri at pasasalamat. In thy name, Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Thank Amen. you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. So muli, Pastor John, Firmel, Ninong, Mhm. magpapaalam na kami at magpapaalam na po kami at sa September 26 muli, Ninong. Paalala. Maraming salamat sa invitation. Nandito si Pastor Saldi Padilla. Ah. So, Naka-online. ginigreet natin si Pastor Pastor Saldi. Saldi. Amen. Good fame sa'yo, Mhm. brother. Amen. So, tayo na po yung magpapaalam, Amen. Pastor Vic. Amen. At mga viewers po namin, magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga co-ministers po natin at mga kapatiran. Thank you po, Pastor. Salamat po. Hanggang Pastor. sa muli. Bless you, bless you. Hanggang muli sa bukas. muli, Pastor, September 26. Okay, sige, sige. Amen. Praise the Lord. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matuli na kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di luman, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel. Aristolio Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photographic. Aristolio Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717.